Seeing is believing o believing is seeing. Mga kapatid, totoo ba ito sa buhay natin? Kapag nakita ko, saka ako maniniwala. Pero paano kung ang Diyos ang nagsasabi, maniwala ka muna, saka mo ito makikita? Okay mga kapatid, pag-usapan natin yan. Kung ano ang sinasabi sa talata, babasahin natin ang Hebreo 11 verse 1. Ang pananampalataya ay katiyakan ng mangyayari sa ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Unang-una, ang mundo ay seeing is believing. Ganito tayo sa totoong buhay. Kailangan muna natin ng ebidensya or kailangan na natin muna ng proof. Hindi muna tayo nagtitiwala agad. Hindi ka bibili kung hindi mo nakikita. Hindi ka maniniwala sa balita kung walang source. Hindi ka magtitiwala sa tao kung wala pang pinapakitang totoo. Natural lang ito. Ginagamit natin ang isip natin para makaiwas sa panlilinlang. Sa mundo, kailangan mo munang makita bago ka maniwala. Pero pagdating sa Diyos, iba ang sistema niya. Sabi nga sa Hebreo 11 verse 1, may katiyakan kahit wala pang nakikita. May ebidensya sa puso kahit wala pang ebidensya sa mata. Halimbawa, naniniwala ka na may plano ang Diyos kahit magulo ang buhay mo. Naniniwala ka na may sagot siya kahit tahimik siya ngayon. Naniniwala kang may himala kahit wala ka pang nakikitang pagbabago. Sa Diyos, kailangan mo munang maniwala bago mo makita. Hindi sinasabi ng Diyos na maging bulag ka. Ang pananampalataya ay hindi imagination lang, feelings lang, or wishful thinking. Ito ay pagtitiwala na kung sino ang Diyos, paninindigan sa kanyang salita. Okay mga kapatid, magbibigay lang ako ng illustration, isang halimbawa, kunyari upuan. Bago ka umupo, hindi mo ito tinitest hanggang masira. Uupo ka kaagad kasi naniniwala kang kaya kang buhatin. Isa pang halimbawa, yung doktor. Hindi mo naiintindihan lahat ng gamot, pero iniinom mo kasi naniniwala ka sa doktor. Kung nagtitiwala ka sa tao, bakit hirap kang magtiwala sa Diyos? May mga tao na nagsasabi, Lord, ipakita mo muna, saka ako maniniwala. Pero ang sinasabi ng Diyos, anak, maniwala ka muna, saka ko ipapakita. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, may pinagdadaanan ka ba ngayon? May hinihintay ka bang sagot? Parang tahimik ba ang Diyos sa buhay mo? Ito ang oras ng pananampalataya. Hindi hinihintay ng pananampalataya ang makita bago maniwala. Naniniwala muna ito, kaya kalaunan makikita ang gawa ng Diyos. Kung ikaw yon, kung gusto mong matutong magtiwala sa Diyos kahit hindi mo pa nakikita, itaas mo ang kamay mo. Ibigay mo ulit ang puso mo sa Kanya at sabihin mong, Lord, pipiliin kong maniwala kahit hindi ko pa nakikita. Sa mundo, gumagamit ka ng wisdom at ebidensya. Sa Diyos, gumagamit ka ng pananampalataya at pagtitiwala. Hindi sila magkalaban, magkaibang sitwasyon lang. Sa mundo, kailangan mo munang makakita bago maniwala. Pero sa Diyos, kailangan mo munang maniwala bago mo makita ang kanyang gawa. Okay mga kapatid, hanggang dito na lang muna. Sa mundong maingay, piliin mong makinig sa Diyos. Hindi ka nag-iisa. Ito ang buhay na may Diyos.